Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin lahat na shock. Ontiveros nagpakalat ng fake info. Nako, lahat na supalpala kay Senator Rodante Marcoleta. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Kawana ang bayan ko, magkanakaw na tao. So yan mga karibyo natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. President Bongbong Marcos Jr. Nako, eto, medyo ako, naguluhan din ako dito ha. Ewan ko lang kung maguguluhan din kayo. Sabi nga sa komento dito, abay parang natutulog pa ang ating presidente sa nung sinabi niya to ha. Sabi po kasi dito mga kababayan sa balita ng politiko, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. The problem is not online gambling. The problems are the social effect on our children and those who are addicted to gambling. Nako. Mapapakamot ka talaga, no? Sinabi niya sa entrada, sinabi niya po, online gambling is not a problem. Pero sa katapos-tapusan, nakaka-addict, no? Yung mga na-addict daw sa gambling. Ano ba? Gambling pa rin. Kahit anong sabihin mo, gambling is gambling, mga kababayan. Hindi ro. Ako, nalilito ako sa sinasabi niya. Baka pati international community nito. kaya walang mag-i-invest sa atin dito Ay nako. Kung ganito pong sinasabi ng ating Pangulo, well anyway, may point naman siya. Pero mali Yan ay opinion ko lang base sa experience ko kasi minsan na rin tayong nag-scatter, di ba? Pero hindi tayo nagpadala diyan kasi alam po natin yan, nakaprogram na po ang ganyan di ba? Pero what I'm trying to point out mga kababayan, the problem is not the gambling, online gambling, no? Yung epekto daw yung problema. Ano ba yung nagbigay ng epekto? 'Di ba sabi niya, the social effect sa kabataan at doon po sa mga naa-addict ng gambling. Ano ba ang nasa likod niyan, 'di ba? Ng mga epektong 'yan, sinasabi mong effects, 'di ba? Online gambling. So, online gambling pong problema natin, Mr. President. Huwag niyong linilito ang taong bayan. Nakakalito na nga yung mga statement niyo. Nakakalito na nga yung mga programa nyo, no? Nililito nyo pa yung taong bayan sa Ay, nako. O yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, sana magising naman po ang ating Pangulo. Ito naman po mga kababayan. Nako. Ang dami. Teka lang. Eto mga karibyo natin si Atong Ang. Yan Sabi po dito sa balita sa Billionaire News channel, kami na ang gagawa. Ultra Billionaire Ramon ang volunteers to solve Metro Manila's flooding problem with no cost to the government following result of their investigation that shows rivers are clogged. Nako. Sabi po sa mga komento mga kababayan marami po ang magagalit na mga buhaya kasi wala na po silang magiging proyekto. Pero ito muna mga kababayan, pakinggan po natin si Atong Ang, ultra billionaire Atong Ang, pasok. Ang daming solution, ang daming pera pinag-uusapan. Kami nang gagawa. Sa Miguel na magki-clearing. Pero without you guys authorizing us, hindi namin magagawa yun. Paano namin bubunutin yung mga yun? But with MMDA and mayors, yung lahat ng obstruction na yun, bunutin natin para mawala na yung baha.
Kailangan pa ba ng batas yun? Hindi na. Gawin mo lang. Pabayaan mo na sila magdemanda kung gusto nila. Tama, tama. Kailangan may will. Political will. Political will Yung talaga. mga nagtayo ng bahay sa gitna, tanggalin na yun. Bigyan natin ng pabahay para naman di nila sabihin basta lang sila pinalis, di ba? Oo. So, di ba, ang liit ng problema, ang dami nyo pang genius na O, di ba? Napakadali lang naman palang isolve niyang mga flooding na yan, mga kababayan, no? O, volunteer na po ang isang ultra-billionaire na tao na si Atong Ang, mga kababayan. So, nako, hindi ba ito nakakahiya sa ating presidente? Ha? Sa dami-dami po ng tauhan niya. Ha? Sa dami po ng tauhan ng ating presidente, wala man lang nakaisip sa iniisip po ni Atong Ang, mga kababayan. Di ba? Sa dami po ng tauhan, sa dami po ng secretaries ni President Bongbong Marcos Jr., wala man lang nakapag-isip ng ganito. O, si Gadon, di ba? Poverty alleviation, maraming mahihirap dyan eh. O, bakit hindi naisip na gano'n na, ito palang mga mahihirap na ito ang nagpapabaha sa Pilipinas, sa Metro Manila. Bakit hindi ko kaya ito bigyan ng solusyon? Di ba? Wala. Ang solusyon ni Gadon, na lang kayo, panaginip daw lang yan di ba? Sabi ni Gadon. Ano sabi ni Gadon noon? Kathang isip lamang ang kahirapan sa Pilipinas. Kaya pala mga kababayan, ganito ang nangyayari. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ito. President Bongbong Marcos Jr. Pilipinas damay kapag ginera ng China ang Taiwan. Nako. To be very practical about it, sabi niya po, if there is a confrontation over Taiwan between China and United States, there is no way that the Philippines can stay out of it. Simply because of our physical geographic location. Nako, hindi po. Ako hindi po naniniwala. Although I'm not hindi po ako eksperto sa mga ganyan, no? Pero kasi ganito pong nakikita ko Talagang madadamay pong Pilipinas kasi makikisali naman po. Na ang dami pong EDCA sites dito. At yan po ang pupunteryahin, di ba? Yan po ang pupunteryahin ng China para hindi na, no? Maging sagabal pa sa kanilang gagawin. So baka pa nga mauna pa ang Pilipinas kaysa sa Taiwan, mga kababayan. Sa dami ng EDCA sites natin dito, hindi po physical geographical location, kundi marami po talagang US base dito sa atin, no? Yung tinatawag na EDCA sites, mga kababayan. Yan po sigurang dahilan. Kaya tayo pa sigurang mauuna kaysa sa Taiwan. Ano sa palagay niyo, mga kababayan? Niloloko na naman tayo dito. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Yan pa yung opinion lang natin, Ikaw na nanonood, meron ka ding opinion, alam ko yan, kaya i-comment mo na yan. Alright? Ito pa, mga karibin natin, pasadahan din po natin itong si Tulpo. Erwin Tulpo, sabi po dito, mga kababayan, teka pa, lakahin natin to. Sabi po dito ni Erwin Tulpo, ito po ang statement ni Erwin Tulpo. Sabi niya po, kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ang budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Ang boto kung yes ay hindi pagtatanggol sa kanya, kundi pagtatanggol sa legalidad ng proseso. Hindi po ito ang wakas. Nako. Teka lang. Gusto sigurong palabasin dito ni Erwin Tulpo, mga kabayan, na si BP Sara na talaga ang umaksyon, no? Magbigay daw ng mga dokumento sa paggamit ng budget. Di ba ginawa naman yun ni BP Sara nung investigasyon po dyan sa House of Reps, di ba? Ginawa niya naman yun Nagbigay siya ng mga dokumento. Ngayon, mga kababayan, yung iba nga hindi na binigay, di ba? Kasi may mga mga tumistigo di umano. Pero kung ako si BP Sara, bakit naman ako magbibigay sa inyo ng dokumento? Kayo, di ba? Kayong nag-aakusa sa akin, kayo po ang mag-provide ng documents.
Kasi kayo po ang kayo ang nag-aakusa eh. Diba? Alangan man ako pang inakusahan, ako pa mabigyan ng ebidensya para sa inyo. I mean, di ba? Nasaan po ba ang burden of proof? Dito po ba sa naghain ng impeachment complaint? Di ba? Or dito kay Vice President Sara Duterte, sino po ba ang dapat na magbigay ng ebidensya na talagang itong si Vice President Sara Duterte ay lumabag sa batas? Di ba yung naghain po ng impeachment complaint? Oh, mukhang ang tawag dito, mukhang gusto nyo magaan na trabaho, di ba? Oh. Ayaw nyo nang nahihirapan kayo kasi BP Sara na ang gagawa. Lokohan na to mga karibin natin. Lokohan na po ito. O ito, last po natin pag-uusapan itong si Hontiveros. Masyado pong napahiya. Halos, kung ako si Hontiveros mga kabayan, halos matunaw na po ako ng buo. Dahil po sa nangyaring ito. Sabi po dito, kasi ito ay patungkol po doon sa in-example, no? Sinight ni Hontiveros na kaso na kung saan unanimous daw di umano ang naging desisyon ng Supreme Court. Eh hindi pala mga kababayan, nakakahiya ka Hontiveros. Sabi po dito ni Hontiveros, upon checking again, the many reversals in the League of Cities decisions were not decided unanimously. O, di ba? Patawa, naging clown na si Hontiveros. Ay, nako. O, sabi po ni Attorney Camille Ting ng Supreme Court, spokesperson ng Supreme Court, we clarified that the Supreme Court ruling in the League of Cities was not unanimously. Eh di pahiya itong si Hontiveros ngayon mga kababayan. Pahiyang pahiya. Eh yan na. Masyado kasi kayong nagmamagaling. Yan po yan eh. Ito mga karibin natin, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Nga unanimous eh. Lahat daw ay nagsabi ng ganito, tapos biglang nag-reverse. Eh dito, 6 against 5. So hindi yan unanimous. O anong tawag mo kay Hontiveros? Sungaling. Gago. Araw trending ho itong issue na ito. Kahit po yung ginawa nating video, eh talaga nga namang nag-trending dahil po doon sa, alam nyo mga kababayan, ngayon may nababalitaan ako na naubos na nga daw ang tissue sa mga Uncle John's, sa mga 7-Eleven, sa mga grocery store kasi na marami daw ang nagbilihang mga pinklawan, dilawan, yung mga bataan at mga bayarang vlogger ng kamera, mga tanso, mga Talano Gold, ay mga nag-iiyakan daw. Naku po, grabe. Nag-iiyakan sobra at talagang anong tawag doon, yung nagtatantrums. Meron nga isang bonjing daw na nagtatantrums. Hontiveros, yan ang kasama niya dyan. Ngayon, kasama rin si Subiri, yung mga bumoto kay Soto. Ngayon, etong sinabi ni Marcoleta na i-dismiss na yung impeachment, kinontra ngayon ito ni Soto. Okay. Ano ngayon ang punto ni Soto? Ito kasi yung punto ni Soto na sinang-ayunan at tila gumamit ng isang propaganda o kasinungalingan si Hontiveros. Kaya kailangan malaman muna natin kung ano yung sinabi ni Soto. Malinaw? Ito muna yung sinabi ni Soto. What is the pleasure of Senator Soto, our distinguished Minority Floor Leader? Thank you, Mr. President. If the distinguished gentleman from Tarlac favor me with a few questions, I will be gladly accepting his favor. The gen- And if the Senate President will allow me, after a few questions, I will make my own manifestation to that effect. the gentleman may proceed. Should Senator Marcoleta so allow it? Yes, Mr. President. Thank you, Your Honor. Thank you very much, Mr. President. Thank you. So, listening to the privileged speech of the distinguished gentleman from Tarlac, the basis of your motion to dismiss is the Supreme Court's decision, which is now pending appeal by virtue of the MR or the motion for reconsideration filed
last Monday by the House of Representatives. Is it not? Dito pa lang, alam mo yung klase ng tanong ni Soto. Pasensya na kayo, Senator Soto. May mga gusto akong ginagawa ninyo dati pero hindi ko alam ba't bigla kayo nagbago ng ganito. Ang tanong ni Soto, sa Tagalog. Tagalogin ko na kasi ang gulo mo magtanong eh. Ang basis mo ba ay yung decision ng Supreme Court? Medyo naguluhan si Marcoleta. The question whether is it Yes, your Subject basis to for your motion to dismiss is based on the Supreme Court decision that Alam niyo kung ba't naguluhan si Marcoleta? Kasi, hindi ba obvious? Hindi pa ba obvious na yun ang basihan kaya natin dapat i-dismiss ito? Your question, sorry for the term the question is so prep. Sasabihin ko sana so stupid eh. Huwag na lang so stupid. So elementary. Obvious pa ba? Bakit mo pa itatanong? Obvious pa ba na kaya nagmo-motion to dismiss si Marcoleta, it is because of the Supreme Court decision. Ano ba pinag-uusapan natin dito? Bigla ko lang naalala, no, nag-trending to sa sa social media, no. Yung mga kabataan, yung isang teacher sabi, okay class, get 1/2 sheet of paper. So, 1/2 ma'am, tinatanong ulit nila, 1/2 ma'am, 1/2 ma'am, ganyan, di ba? Parang ganito rin si Soto, mga kabayan. Alam niya na yung kung ano yung sinasabi, pero tinatanong niya pa ulit, di ba? Parang redundant na, mga kabayan, di ba? Just to clarify. Klarong-klaro na nga, ika-clarify mo pa. Parang lumalabas tuloy dito, wala kang alam, di ba? Walang alam. Ulit-ulitin pa. Di ba obvious naman Supreme Court decision? the so-called impeachment is unconstitutional based on their decision. yes, Mr. President, Your Honor. Kaya nga ganun sagot ni Marcoleta. Yes, obvious ba? Anong decision? Decision ng asawa mo? Decision ng kapitbahay natin? O decision ng Congress? Siyempre, pinag-usapan natin decision ng Supreme Court. Gago! Pipigilan ko talaga maging maging rude eh. As far as I can. I will do my best not to be rude. Kaya lang kasi kasi mainit talaga ulo ko sa mga sa mga hindi makaintindi. Very, very clear and categorical. Correct. The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, Mm. is not yet final. Thus, appealable. Ngayon, Ay nako. Sabi dito, hindi pa daw final, appealable daw. Alam mo, ang ganda ng sinabi ni Attorney Jimmy Bodoc. Lawyer yan eh. Law 101 ika nga. Bilang lawyer, okay? Ito ang sinabi niya. Hindi po appeal ang motion for reconsideration. Yung paulit-ulit na ginagamit na MR. Okay? Hindi po yan appeal. Bakit kanyo? Kasi sinasabi nito, may appeal pa daw. Okay, bakit? Anong sabihin ng appeal? Wala pong appeal sa Supreme Court decision. Ang appeal po ay isang technical na salita. Totoo na alam nyo mga kababayan kung bakit? Kasi ang appeal, ginagamit po yan, kunwari, halimbawa, nagkaroon ng decision sa RTC, pwede ka ngayong mag-appeal sa, Court of Appeals. CA, kaya nga tawag yung Court of Appeals. Oo nga, no? Iba yun eh. Di ba? After sa CA, iba pa rin yung decision, pwede ka ngayon mag-appeal uli. Saan? Sa Supreme Court. Pag nag-desisyon na ang Supreme Court, saan ka mag-appeal? Kay Supreme Leader? Kaya nga sinasabi ni Jimmy Bondoc dito, mali yung word na appeal para doon sa motion for reconsideration. Okay? So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito sa mga sinasabi ni Soto, si Risa Hontiveros, kasi simula pa lang ng 20th Congress ay nagdunong-dunungan mga kababayan, mali naman. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan, i-comment nyo na lang po. At maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Kawa na ang bayan ko.
Magnanakaw na tao.